Uminit na naman ang eksena sa politika matapos kumalat ang balitang nasa peligro umano ang buhay ni Congressman Rodante Marcoleta. Ayon sa mga ulat, nakatanggap daw ng seryosong banta sa kanyang buhay ang kongresista matapos ang sunod-sunod na pagsiwalat niya ng mga issue laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ang nakakagulat pa rito, itinuturo umano ni Marcoleta mismo sina Senate President Tito Soto at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga taong may kinalaman sa naturang pagbabanta. Sa isang panayam, maring sinabi ni Marcoleta na hindi siya matitinag kahit pa may mga nagbabalak na patahimikin siya. Giit niya, kung wala akong tinatago, bakit ako matatakot? Samantala, tikom naman ang bibig ng kampo ni Soto at PBBM, ngunit ayon sa mga insider, fake news at black propaganda umano ang kumakalat na isyung ito. Gayunman, umigting lalo ang tensyon sa Kongreso at Senado kung saan ilang mambabatas na kaalyado ni Marcoleta ang humihiling ng security reinforcement mula sa PNP at NBE upang protektahan ang buhay ng kongresista. Habang patuloy ang investigasyon, marami ang nagtatanong, sino nga ba ang totoong nasa likod ng banta kay Marcoleta? Totoo bang may kinalaman sina Soto at PBBM o may mas malalim pang motibong gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito? Isang bagay lang ang malinaw. Hindi na simpleng usaping pampolitika ito. Buhay na ang nakataya. Abangan ang mga susunod na update dito lamang sa aming programa. Pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto, Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding, presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin nyo si bababa JB, sa podium, tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo pong bumaba rito para nag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot, iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin, wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako yung magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis magpi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, Hindi tama. mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Zubiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman ito. Kasi nakita ko yung agenda. Opo. Apat na committee report ang i-adapt namin. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report magkakagal. Ha? Sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas yata yun. Napak-report ang i-adapt namin. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa
yung pagko-congratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture pa yan. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Risa. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Oh, Senator Risa is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi si manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oho. unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation lang. na- Brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung magsalita ako 4 na lang kami dun eh. Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangang ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Plano nila na senaryo. ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan. Oho. Oho. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oo. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP. Is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman okay lang, sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kung minsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh.
Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, Oo, kaya nga, Kaya nga tinanggihan yan gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano inimplement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Oho. Hindi man yung gustong i-clarify yan. Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Oho. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Oho. Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. Oho. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Oho. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Oho. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit mga ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi sinabi niya eh, no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Oho. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yun, inaalok. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Ngayon, naging policy pala nila na kung mo nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Wala, hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Malaki din pala, no? So, yan, tandaan nyo 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH,
meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa, Hindi pa po, wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative, opo. Oh. Ang party list, meron kang 160 million na nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit paano naman. Yung mga nagre-request. Kahit paano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. O halimbawa, ikaw ang Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang botante yata 6,000 lang. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas. 160 million, masaya na kami. Okay? Ganun pala, oh. Oh, pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako ha. May tataas opo. doon ng Mas taas may din masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman. Meron kang deputy speaker, meron opo. kang deputy speaker, meron kang senior deputy speaker. majority leader. Yan, oh. Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressmen per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. Ilan na? 450. 450 billion. Yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Kahit sino na yun. Kasi ang program, wala pa yan. Walang Later tao. on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Yan eh, kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. Nakailan na tayo? 550 billion na po. Oo. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Di 550. 400. Oo, gano'n. 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung program. Okay. Di ano na, 600. 600 Oh, billion. ito na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabike-cam Yung na. BICAM, di meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, Opo. blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawa ngayon. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito O di, BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, FLR. Ito yung for later release. 400B. Wow. Another 400 billion. Ilan ang total? Di 1 trillion na. Yan. 1 trillion. Kala ko hindi kayo 600 sumusunod plus, eh. 1 trillion. Kumbaga sa tao, ito yung taba. Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Cholesterol. Cholesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun, yung cholesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan? Tanggal. Opo. Pinipilit niyang Wala. Opo. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun,
hindi na dumami yung kolesterol. Opo. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. O sir. ano nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? So, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Yun Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 6.325 trillion. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, Hindi kasi sa calculator. habang kinukwenta mo yan, Alisin mo na yung zero kasi alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na ano eh. Sige, Ang sige. importante lang yung... habang kinukwenta mo yan at mayroon tayong pagkakataon, kailangan ito, mga kababayan nating indigent, wala na pong kailangan pang puntahan o lapitan dahil po sa zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DH Hospital. Kaya wala na pong babayaran ng mga pasyente. Panoorin natin ang kampanya ito ng DOH. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Bawat buhay ay mahalaga. So kung sobra-sobra pala ang kolesterol natin, atake di corazon. So na-compute ba na? Hindi mo nakakatulong sa atin. Cholesterol yan. Wala nga po. Bad cholesterol ito eh. Mabuting good cholesterol yan. Ayan, Ilang porsyento? Yung 1 trillion ay 16% ng 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na bahagi. 16% ng ating national budget ang taba. Na Ang dapat cholesterol. alisin. Na dapat hindi man kailangan eh. Di ba? Tapos na Pero teka muna. Opo. DPWH lang ito. Hindi. Hindi pa pinag-uusapan natin DPWH? Ikaw naman kanina. Hindi ka naman nakakasunod. Di ba tinatanong natin si Secretary Bunoan at saka katabi niya ako si Jose Cabral? O isama mo na lahat ng mga departamento. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi ng ating budget. National budget na pupunta sa corruption. Tapos nangungutang tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon? Parang sagot mo na yan, di ba? Ang sakit naman sa kalooban, no? Paano yung 2026 budget? Magkano ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. Ayun. 6.7 trillion tayo ngayon. Sa 6.7 trillion. Next year, Opo. Magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Ekonomiya ng ating bansa? Siguro sa taya ko, hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen. Baka kulang. Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. Meron sa projection. Okay. Sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Doon sa 6.7 na budget natin. 5 trillion. Wow. Di meron tupos tayo ng 1.7 trillion. Okay. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung 1.7 trillion. Oho. Ang kulang.
divided by 12. O yan. Ano, 12 months po, Sen, sa isang taon? Yung 12 na yun? Ha? Yung 12? Oo. Para makuha mo kung magkano mo utangin mo sa isang buwan. Okay. Oh. 14, 16. Ha? 1.7 divided by 12. 1.7 trillion. Trillion. Oho. Divided by 12. 12. So, Anong kwenta mo? Mali naman yung ano mo, ba't ganyan yun? Magkano ang kada isang buwan? 1.7 trillion divided by 12. Oho. oo nga, bali lilitaw na ano ito, million, Sen. Hindi lang million yan. Siguro 141. 141 billion per month. Billion. Ayun, 141 billion. Oh, divided by 30. divided by 30. 30 days sa isang buwan. Yan. Oho. Oh. So, siguro mga 4.5 billion. 4.7. O 4.7 billion Kada araw. per day. Divided by 24. 24 hours. Magkano? Oh. Grabe. No? Siguro 100